Kay Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, maraming salamat at meron pa mga dumarating na mga families, amen? Dapat may award din, Brad, yung may talaga nag-effort sa damit, Brad, sila Brother Marlon, saka yung family ni Brother Juban, no? Kami yung yung uniform eh. Ha? Kayo din, family din kayo. Ang tatay si Brother Jimmy. Kay Ephesians chapter 4, verse 15. Buksan po natin sa tatlong talata sa Ephesians chapter 4. At isang bagay na pagpe-pray natin, itong mga bagay na siguro itong mga napag-aaralan natin ng mga lessons, i-compile natin ito in one day, gamitin natin na isang Sunday school material. Okay, so i-compile natin, tapos balikan din natin ulit, no? Pwede natin because there are a lot of members na hindi rin nakarinig, but I pray na isa ito sa gusto nating i-strengthen yung ating mga, tawag dito, yung family. Amen? Kay Ephesians chapter 4, pwede tayong tumayo? Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin natin ang verse 15, verse 25, saka verse 29. Ephesians chapter 4, verse 15, 25, saka 29. At meron lang ako isang topic ngayon. Okay, basahin natin ang sabay-sabay mo ng verse 15. Ready, go? But speaking the truth in love may grow up unto him in all things which is the head, even Christ. Verse 25. Verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So yung first part ng message ko ngayong umaga, kasi maming hapon meron din, is number one, yung message natin is creating an atmosphere of openness in communication. Okay, nakuha niyo ba yung message na nagawa? Okay, creating an atmosphere of openness in communication. Okay, so mag-create tayo ng doon sa ating family is napakahalaga po ng tinatawag na openness. Okay, so tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon sa mensahe namin maririnig. Dalayan ko po na ito po ay makatulong po Panginoon sa aming mga family. Lord God, we know na wala pong perpektong pamilya. But Lord God, we desire na magkaroon kami Panginoon ng maayos na pamilya. Isang family na nagkakaroon po ng pagkakaunawaan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-open po, magkaroon ng openness ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na matanggal ang mga misunderstanding, matanggal, Panginoon, ang mga mga bagay, Panginoon, na nagkukos ng hindrances, bakit hindi po kami nakakapag-connect, bagkos tulungan niyo po kami to connect to one another at ma-realize namin at makilala ang bawat isa at mas lalo naming ma-appreciate ang bawat isa sa aming family. Pagpalain niyo pang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so pwede tayong maupo. So creating an atmosphere of openness in communication. So communication is more than talking. Actually, ang pinakaano natin is we are communicating not because we want just to talk. Ang pinakagusto natin is yung magkaroon tayo ng bridge to connect the hearts. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng communication because we want to connect the hearts. Okay, in many relationship, isa sa pinaka-problem natin is actually, ang makikita natin in many homes, they do not communicate not simply because they do not care, but sometimes ito yung problema, no? They cannot express themselves. Okay, sometimes para bang kung tinitingnan natin, lahat naman tayo, mahal natin ang family natin. Gusto natin meron tayong pag-ibig sa kanila, gusto natin ma-enjoy yung family, but ang problem ko minsan is hindi natin na-express yung sarili natin. Ang problem yung openness. Okay, pagiging open sa pakikipag-communicate. So we need to create an atmosphere sa ating tahanan na maging open yung communication. Okay, tulungan natin bawat isa na maging, alam niyo yun, yung makapagsalita ka ng may kalayaan, ma-express mo yung sarili mo. Kasi napakahalaga to express yourself, no? So, paano ba natin to gagawin? 5 bagay. 5 bagay lang itong sinulat ko. So number 1 is established in the foundation of truth.
established in the foundation of truth. Magsimula tayo sa pinaka-basic. Sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love. Okay? Speaking the truth in love. At ang sabi rin sa Ephesians chapter 4 verse 25, Ephesians 4:25, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. So isang bagay kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na hindi nagiging open ang bawat isa because there is no truthfulness. Okay? Tanggalin daw natin yung pagsisinungaling. Why? Because if we want to create a atmosphere ng openness, we need to create mag-create tayo ng atmosphere ng trust. Yung may tiwala, hindi yung nagkakaroon ng tinatawag na paglilihim o kaya yung pagsisinungaling. So, dapat magkaroon ng openness. At ang openness will start when there is truthfulness. Okay? Ulitin ko, ang openness nag-i-start kapag nagkakaroon ng tinatawag na truthfulness. So, without truth, there will be no trust. And without trust, there will be no true openness. Pag hindi tayo marunong magkaroon ng, yung bang hindi natin sabihin kung ano yung totoo, alam nyo, maganda pag tinanong tayo, halimbawa, di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa, pag tinanong ka, kumusta ka na? Anong sasabi mo? Okay lang. Hanggang doon lang tayo doon sa word na okay lang. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo okay, no? Okay, at sometimes may tatanungin, kung minsan tatanungin mo, kumusta yung grade mo anak? Okay lang. Tapos yun pala, hindi pala okay, no? Kaya sasabihin mo, kumusta ka? Okay ka lang ba sa ano? Yung pala malungkot ka. Okay? Alam niyo, isang bagay na kailangan natin matutunan, if we want to have an openness, matuto tayong maging open din sa isa't isa. Once na nag-open ng isang tao sa ang tendency, madali ring mag-open yung ibang tao sa atin. Now, kapag tayo ay secretive, yung masyado tating, alam niyo, hinihinder mo yung na parang ayaw mong mag-open sa then ganun din ang tendency ng ibang tao sa'yo, hindi rin sila mag-open sa'yo. Amen? Alam niyo sa soul winning, mahalaga sa soul winning, magsimula ka lang ng mga question o kaya mga words na sasabihin mo sa isang tao, anong pangalan mo? Ako pala si ganito. Then, dahil sinabi mo yung pangalan mo, nung tendency, di ba sasabihin niya rin yung pangalan niya? Tapos kapag sinabi mo kung taga saan ka, sasabihin niya rin kung taga saan siya. Alam niyo yung kahit na hindi mo kakilalang isang tao, if you will just be open sa tao, at once na sinabi mo, anong province mo? Then, magsisimula yan ng conversation, then hindi mo na namamalayan, nagkakaroon na ng conversation, and it is easy na ipasok nga yung gospel kahit na hindi mo kakilala. Once na nagkaroon na ng maayos na communication, how much more sa family? Okay? So sa family, we need to practice to say the truth. At the same time, we need to say the truth in love. Okay? Sabi dyan sa Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love. Sometimes ang truth masakit, no? Okay? There are a lot of truths na nag-hurts, pero tanda natin, no? Kapag sinabi mo pa rin out of love, ang tendency, kapag naunawaan nila na sinasabi mo yun out of love, then it will be easy to swallow, no? Yung sasabihin mo. Kapag alam nila na yan ay galing sa pag-ibig. Okay? So, isang bagay na natin, subukan natin, no? Sa ating mga tahanan, sa nanay, tatay, sa mga anak, magsimula tayo kapag gusto natin ng openness, maging honest tayo sa bawat isa. Okay? Kung may nararamdaman ka, sabihin mo. Alam niyo kung minsan, kaya maraming mga tao na didepress, may mga taong para bang gumagawa ng mga sinasaktan nila yung sarili nila to the point nagkakaroon ng suicide. Why? Because there is no yung openness. At isang bagay, because there is no truthfulness. Dapat sabihin mo talaga, no? Kung ano yung nararanasan mo, kung halimbawa, nahihirapan ka sa isang area, then sabihin mo kung bakit ka nahihirapan sa bagay na yon. Yung bang isabihin mo kung ano yung nararamdaman mo talaga. Okay? At ganun din, maging truthful. May mga iba kasi na para bang just to take attention, yung kukuha ka lang na attention, pero hindi ka naman truthful. Later on, kapag wala na yung tiwala, ang hirap magkaroon ng true communication. So you need to be open sa pamamagitan ng truthfulness kasi sabi ko nga, kung may truthfulness, there will be trust. At kapag merong trust, merong openness. Okay? So magi-start yan sa truth. Number 2, we need to cast out fear in love. No? Casting out fear in love. 1 John chapter 4 verse 18.
There's no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment, and he that feareth is not made perfect in love. Okay? Let the love be displayed in our communication. Alam niyo paano magkaroon ng paano magkaroon ng matanggal yung fear? Ipakita mo yung love. Okay? Sometimes isa sa pinakamahirap na most of the time na hindi maipakita yung masabi nila yung kanilang kanilang gustong sabihin because nandun yung fear. Okay? Siguro isang bagay na makita natin sa ating mga tatay, dahil hindi tayo ganun ka-emotional, hindi tayo madalas ang tingin sa atin ng mga anak natin. By the way, kailan yung huling pagkakataon na nakita tayo mga tatay na ngumiti sa anak? No? O kaya nakipaglaro sa anak, alam niyo yun, yung sometimes kasi kapag sobra kang daming ginagawa, even sa nanay, kapag maraming ginagawa, madalas ang thinking nila is, ayokong kausapin si nanay sa si tatay kasi masyadong hot temper o kaya madali silang ma-irritate, madali silang, alam niyo yun, yung kapag ang tendency is parang nandun yung takot na pag nagsalita ako, baka hindi ako maintindihan. Pag nagsalita ako, baka pagalitan lang ako. Pag sinabi ko, baka, alam niyo yun, maraming tinatawag na fear. And we need to understand na maraming tao nagsisikreto ng mga bagay because of fear. Pero kapag natanggal yung fear because of yung tinatawag na yung meron tayong love na pinapakita, ang tendency makakast yung fear because love is seen sa ating family. So sometimes what makes us feel misunderstood or judged, okay, because we forget or we do not observe the love within the family. Okay, kaya kaya misunderstood natin at sometimes nagkakaroon tayo ng misjudgment ng dahil hindi na nakikita yung love sa family. Kaya alam niyo, isang bagay na kailangan natin ibalik sa ating is let the love observe in our family. So when the love is observed, fear will diminish. Okay? Kapag na-obserbahan yung love, nawawala yung fear. At kapag nawala yung fear, then openness will flourish. So mahalaga na makita natin dito na kapag tayo ay pinapakita natin yung love. Okay? And by the way, mahirap kuminsan, hindi tayo sanay, no? Sino sa inyo sanay na ipakita yung language ng love sa magulang? Ako hindi ako sanay na humalik sa magulang. Actually, dati hindi ako sanay mag-bless. Hindi, nagbe-bless kami, pero dahil doon sa province, nagbe-bless kami, pero pag sa bahay, hindi kami nagbe-bless. Alam niyo yung nagbe-bless ka sa ibang tao, pero sa tatay at nanay mo hindi, no? Ganon yung namin before eh. Kasi sa province, pag 6 o'clock, sino sa inyo yung inabutan yung pag 6 o'clock, lahat ng matatanda sa paligid mo, magbi-bless ka, no? So iisa-isahin mo yan pagdating ng 6 o'clock. Okay? So, may mga ginagawang mga practices na yan. Pero alam niyo yung kuminsan, hindi natin napapansin na because we are not showing our love, ang tendency, parang pating communication nawawala. Okay? Alam niyo yung simpleng hug, simpleng topic, simpleng yung bang magkakaroon lang ng something na may mga things na naalala mo sila. Ang tendency nagkukos ng tinatawag na openness because love is shown. Kaya ang ginagawa ko kuminsan kapag lumalabas ako, not necessary na mahal na bagay, no? Hindi mamahaling bagay. Pag lumalabas ako kuminsan gagawa ko na gusto ko pag bumalik ako ng bahay, gusto ko excited yung family ko na sasalubong ba. No, may pasalubong kang maliliit na item. Either lang yan, either mga simpleng mga bagay na pwedeng not necessary na, sabi ko, not necessary na mahal, as long na inapekita mo sa kanila na naalala mo sila. Okay? Kasi once the love is observed, ang tendency, sabi ko nga, fear will diminish, at once ang fear is na diminish, openness will flourish. At the same time, itong natin, no? Pag nakikipag-usap tayo, avoid harsh reaction, avoid loud words, okay? And we need to respond with understanding and patience. Okay?
So once na tayo nakipag-usap, although kung minsan hindi pa tayo sanay, madali tayo merita, madali tayo mag-react negatively, pero alam nyo, subukan pa rin natin na huwag mag-react, no? Kung gusto natin magkaroon ng openness talaga is, iano natin na meron tayong patience. Okay? So number 1 is establish the foundation of truth. Number 2, casting out fear in love. Third, practice intentional listening. Amen? Okay? Practice intentional listening. Sino sa inyo mahilig makinig? Mahilig kayo makinig sa music pero ayaw nyo makinig sa tao. No? Lalo-lalo kapag yung tao gusto lang magsalita ng magsalita. Pero alam nyo, sa relationship, yung listening is very important. Sabi nga nila, pag malungkot ang isang tao, pag may problema ang isang tao, sometimes they don't need yung advice mo, they don't need yung ano mo. Although kailangan nila yung advice mo, but ang isa sa pinakakailangan nila is somebody to listen. Now, sino sa inyo gusto nyong may nakikinig sa inyo? Okay? Sa soul winning, tingnan nyo rin to sa soul winning ha. Sa soul winning, gusto mong makausap mo yung tao, makinig ka muna sa kanya. Tanungin mo siya, interviewin mo siya, hayaan mo siya magkwento sa'yo. Once na nagkwento na siya ng marami at nakinig ka, at nag-spend ka na ng time nakinig sa kanya, around 5 minutes na nakinig ka sa kanya, sa kwento niya, tapos nakita niya na interesado ka sa kwento niya, tapos nag-enjoy ka sa later on. Pag ikaw na yung nagsalita, anong tendency? Makikinig din. Nakukuha nyo? Merong mga tao na kung minsan pagka sa simula parang, di ba may mga tao kapag binigyan mo ng gospel tracts, pag nakita ka agad ng gospel tracts, parang kagad hesitant niya. Pero once na nakinig ka sa kanila, kung yan ay effective sa isang taong hindi mo kilala, how much more sa family? Alam niyo kung bakit hindi tayo pinakikinggan kuminsan? Kasi hindi rin tayo nakikinig. Okay? Kaya kung minsan ayaw na nila makinig kasi alam naman nila na hindi ka rin makikinig. Sabi diyan sa James chapter 1 verse 19. James chapter 1 verse 19, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Grabe no? Kilalang kilala tayo ng Panginoon, ano? Okay? Kasi tayo, anong tendency natin? Tayo madalas gusto magsalita, madaling magalit, pero ayaw makinig. Pero binaliktad ng Panginoon eh. We need to be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Sabi nga ng isang tao sa observation, ilan ang binigay na tenga sa'yo? Ilan ang binigay na tenga sa atin? 2. Ilan ang bibig? 1. So ibig sabihin, dapat twice tayong makinig, once lang tayong magsalita. Pero may mga pagkakataon na marabang 2 bibig natin, isa lang yung tenga. Pero sabay sa Bible is we need to be swift to hear, slow to speak. Listening is one of the greatest gift that we could give sa isang tao. Okay? Kapag marunong ka makinig, one of the good attributes o isang good characteristics ng isang taong tawag dito encourager is good listener. Okay? Madali ka maki-encourage ng tao kung ikaw ay nakikinig. Sabi nga dito, many people don't need solutions. They just need they need to be heard. Gusto lang nilang marinig. Gusto lang nilang ma-express yung sarili nila. At sino sa inyo kapag na-express nyo yung sarili nyo, parang gumagang yung pakiramdam? Di ba? Okay? Alam nyo sa ibang bansa, merong ginawa silang isang sa ibang bansa na para ma-express nila yung sarili nila, lalagay sila doon sa isang room, tapos basagin mo kung anong gusto mong basagin doon. Sumigaw ka kung anong gusto mong isigaw. Okay? Pero alam nyo, hindi mo na kailangan bumasag, hindi mo na kailangan sumigaw. Kailangan lang nila ng taong makikinig. Okay? Once na nakinig ka, babayaran mo pa yun eh. Kasi doon sa place na yon, babayaran mo kung ilan ang basong binasag mo. Babayaran mo kung ilan basong... Later on, marirealize mo, sana hindi na lang ako nagbasag. No? Siguro kapag nakita mo yung plato, ang mahal pala pagbabasagin ko to. Huwag na lang ako magalit. Amen? Okay? Pero kapag nakita natin na mahalaga yung pakikinig, then makinig lang tayo. No? Listening builds connections and trust. Okay? Once we listen, nagbi-build ito ng connection at tiwala. Okay? At the same time, tayo din, no? Kapag meron tayong
Meron tayong mga things na, may mga things na ano rin sa atin, pakinggan natin because instruction is very important. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 13, take fast hold of instruction, let not her go, keep her for she is thy life. Okay? Listening to the godly instruction will keep our life safely, no? So mahalaga rin yung makikinig ka ng instruction, mahalaga rin yung may naririnig kang things na ano. At the more na natututo tayo. By the way, we learn from listening. Number 4, searching the intention of the hearts. Searching the intention of the hearts. Okay, listen. Marami sa atin, we misunderstood somebody because we do not see the intention of the heart. Okay? Mahalaga yung intention of the heart. Tingnan nyo ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Sino sa inyo, sometimes nami-misunderstood nyo rin ng Diyos? Para bang, Lord, nagpray ako ng strength, binigyan mo ko ng sakit, no? Diba? Diba ganun ang Panginoon kuminsan? Nagpray ka, sino sa inyo kuminsan pag nagpe-pray na kayo, diba? Lord, kung bakit ba naman ako nagpray? Kung kailan ako nagpray, biglang dumating yung pagsubok na to. Para bang hindi natin maintindihan ng Panginoon bakit may mga things tayo na pinagpe-pray, tapos iba yung mga, and sometimes we misunderstood the Lord Himself. Pero ano sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo man ako naiintindihan, pero ito yung ako alam ko yung nasa isipan ko para sa iyo. Ang para nasa isipan ko para sa iyo, kapayapaan, hindi kaguluhan yan. Hindi yan something na masama, kundi kabutihan. At gusto ng Panginoon na merong something, yung expected end, yung something na mangyayari. Halimbawa, sometimes we see we see the protection. Kapag hinigpitan tayo, hindi natin ito nakikitang protection, kundi nakikita nating restriction. Pero sa totoo lang, pag na-realize mo bakit sinasabi ni mama at papa ito, bakit tayo then makikita mo yung intention, then you will understand and you will appreciate because yung intention pala para sa iyo rin. Amen? Okay? So, part of openness in communication is telling or asking the intention why it is done. Maganda tanungin mo rin bakit mo to ginagawa? Bakit ito yung Bakit ito ang reaction mo? Okay? Para hindi tayo ma-misunderstood. Sabi nga sa Romans 8:28, sometimes, sabi diyan, di ba, gusto nating kino-quote yan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. Sinasabi natin ito, when things go wrong, na para bang, or when things go not, hindi pala go wrong, when things go, the things na parang hindi natin naintindihan. Pero sasabihin pa rin natin, all things work together for good. Meron nga isang awitin, when you can trace His hand, trust His heart. Pag hindi mo nakikita yung kanyang kamay, hindi mo naintindihan yung mga nangyayari na ginagawa ng Panginoon, then just trust His heart. Because His intention is pure. His intention is good. Parang ganun din, no? Bakit kuminsan may mga, halimbawa, sino sa inyo meron kayong mga teacher na hindi makalimutan dahil napaka-terror? Okay? But at the end of the day, sila yung taong hindi mo makalimutan because they have done something na nag-cause sa'yo para mag-grow ka. Okay? May mga teacher ako noon, ng grade 1 ako, may teacher ako na, di ba, imagine mo, teacher, grade 1 ka pa lang, alam mo na yung may teacher ako na, ang unang-una niyang titignan, yung kuko. Nalala niyo dati? Personal grooming ng titignan namin, ilalagay mo yung kuko doon sa may desk. Pag yan madumi, pak! No? Kaya meron kaming may demerit. Titignan niya yung ngipin mo. Ang dami mga bagay na Then, sasabihin mo yung, hindi ko pero nung bata ako, ganun. Pati yung sasabihin mo kung anong date ngayon, di ba? Today is, sasabihin mo yung date, tapos sasabihin mo kung sunny day, kung rainy days, di ba? Isa-isahin mo yun Then, ang dami mong i-describe na to the point na para bang sa iisipin mo, bakit pa kasi sasabihin lahat itong mga to no?
Pero hindi natin namamalayan at the very young age, tinuturuan na pala tayo na magkaroon ng maging observant tayo, maging maayos tayo sa maraming ano. Then, hindi mo napapansin, maraming mga nangyayari sa buhay mo because of one thing. Ang ganda pala ng intention nila sa'yo. Amen? So, kapag may hindi ka maintindihan anong magandang gawin, ask the intention. Look on the intention of the hearts. Para hindi mo ma-misunderstood ang tao. Okay? Ako mahirap din, kuminsan mahirap mag-preach kaya dito sa pulpit. Alam niyo kung bakit? Pag nag-preach ka sa pulpit, pag hindi ka sumigaw, nakaka-boring naman si pastor. Pag sumigaw ka, nakaangingay naman ni pastor. Diba? Pag iniklian mo yung message mo, ganun lang, ang ikli-ikli naman kapag hinabaan mo, di ba? Kaya kuminsan, hindi mo rin alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. Kaya, preach ka na lang with the good intention at dahil ito yung pinakaano natin, sometimes masakit. Kahapon nga iniisip ko, Lord, yung ba sinasabi ko dito? Sinasabi ko ba about family, about the role ng husband, kung paano dapat irespeto yung ano is, ito ba ay something na ano, ang intention mo lang, kapag alam mo kung ano yung intention mo, okay, it will make you na tatanggapin na isang bagay. Then lastly, number 5, make time for meaningful conversations. Make time for meaningful conversations. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Pag sinabi natin redeeming the time because the days are evil, we need to seize every opportunity. Seize every opportunity because you do not know what will happen next. Okay? Alam niyo, masarap na magkwentuhan tayo hanggat kaya pang makipagkwentuhan ng kausap mo. Pwede tayong magkaroon ng stroke na hindi ka na makakapagsalita. Okay? Na hindi mo na ma-express yung sarili mo dahil na-stroke ka. Sign language na. Hindi mo alam kung kailan mamamatay ang isang tao. Hindi mo alam kung kailan mawawala ang isang tao. One thing na na-appreciate ko sa pamilya ni Missionary Arteta, alam isang bagay na nakita ko doon? Sa 13 years nila sa Nepal, meron silang several pictures ng kanyang family mula nung malilit pa yung bata hanggang paglaki. Okay? Na ibig sabihin, isa sa tinitreasure nila, makikita mo doon na, Pastor, nung kinalaman nyo sa communication, makikita mo yung ano na palagi silang mahilig sila may picture. Ibig sabihin, they value yung bonding. Na every time na merong special event, hindi nila kakalimutan na magpa-picture as a family. Tapos pag makita mo sila, nagkukwentuhan sila, sila, very close yung family. Kaya mahalaga na meron tayong yung bang, someday kapag may mangyayari sa atin, no? Halimbawa tayo mga tatay, meron kayo maalala yung mga anak natin na ginawa natin na nagkaroon ng bonding. Okay? Ako may mga bagay ako naalala sa tatay ko kapag dahil ang ginawa ng tatay ko may mga may mga hilig siya na gagawin niya is ituturo niya sa amin para magkaroon kami ng hilig, para magkaroon kami ng kwentuhan sa bagay na yon. Meron kaming rifle, mag-hunting kami, dala-dala namin yung rifle namin, tuturuan niya kami kung paanong gamitin yung rifle, pag-hunting. So, in some way, merong usapan. Okay? No wonder, in Deuteronomy chapter 6, verse 7, tingnan niyo yung uli yung sinabi ko to kagabi. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Yung sinabi sa Deuteronomy 6, verse 5 na, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Sabi ng Panginoon, ilagay nyo yan sa heart ninyo, and thou shalt teach them diligently into thy children's. Thou shalt talk to them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. I just realized na habang binabasa ko to about, at nirelate ko sa communication because hindi lang pala gusto ng Diyos na turuan natin yung mga bata how to love the Lord thy God or our God with all our heart, soul, and might, kundi gusto ng Panginoon may communication. Bakit may communication dyan? Saan ang communication dyan? Di ba? Gusto ng Panginoon nagkwekwentuhan kayo habang kayo ay nakaupo. Gusto ng Panginoon na nagkwekwentuhan kayo habang kayo ay naglalakad. Gusto ng Panginoon na nagkwekwentuhan kayo kapag nakahiga.
Gusto ng Panginoon nagkwekwentuhan kayo pagbangon. Ibig sabihin, in-emphasize ng Panginoon ng banding. Bagamat ang command dyan is to teach, but as you teach, maganda pa rin yung banding. Ibig sabihin, ang dali pa lang maunawaan ng isang teaching kung merong banding. Nakuha nyo? Kesa yung sasabi mo, oh, gumising ka na. Ang tamad-tamad mo. O kaya, o kaya kung ano na naririnig mo every morning, pero palagi nilang naririnig yung word na tamad, sa kakarinig ng tamad yun, taging tamad. Pero hindi natin sila nakakakwentuhan kung anong dapat gawin. Nakukuha nyo? So mahalaga yung yung kwentuhan, yung banding. So God is not just after the teaching, but He is also after the fellowship within the family. At isang bagay din, sa panahon natin ngayon, remove the hindrances in communication. Ano yung mga hindrances sa communication natin kuminsan? Ito kuminsan, pag kumakain, tanggalin yung, okay, gawin natin to pag, ako, madalas ginagawa ko ngayon ko lang nadala uli yung cellphone pero nahalata niyo for the last ilang Sundays o ilang na ayaw kong dalhin kasi kuminsan gusto ko may communicate sa sa kanila. Pero para lang mag-set ng example, ayaw ko nang dalhin yung sa pulpit yung cellphone. Ngayon ko lang nadala ulit yung cellphone. Pero ayaw ko nang dalhin. Why? Because pwede akong ma-distract. Kaya maganda kapag nandito tayo sa church, wala munang cellphone, walang gadget. Hayaan mo muna ang Panginoon na makipag-usap. Ganon din kapag nasa bahay. Take time. Imagine mo nasa bahay ka, nandiyan kayo magkakaharap sa may... Nakakita na kayong buong pamilya magkakaharap pero hindi nag-uusap dahil may kausap sila sa cellphone. Okay? Ibang-iba pa rin yung yung nagkwekwentuhan. Alam niyo yung magandang bagay na practice ng mga family before? 6 o'clock. Anong ginagawa ng mga tao pag 6 o'clock dati? Pag 6 o'clock, wala mo nang nanonood ng TV dahil mahal lang ng TV dati. Ditubo dati yung mga TV. Masyadong mahal lang nun eh. Alam yung ginagawa nila ng 6 o'clock? Mag-gather sila, tapos magkwekwentuhan. Kaya nauso yung mga kwento ni Lola Basha. Kaya nagsimula yung mga kwento ni Lola Basha na tinutukoy. Kasi yun yung practice before. Sino sa inyo naka-experience ng gano'n? Yung lolo't lola nandoon, tapos magkikwento si lolo. Okay? Magkikwento ng alamat. Kahit hindi totoo yung mga tikbalang. Kung ano yung mga kwento ni lolo na Anong lang purpose lang nun? Ang pinaka-purpose lang nun is banding. Banding. At once na nangyayari yun, ang ganda ng Kaya bago sila matulog, makikita nyo na nakakakwentuhan. Ang lolo ko, hindi ko gaano nakapiling ang lolo ko, pero ang dami kong natutunan sa kanya o narinig ko sa kanya dahil yung mga time na yon na pumunta kami doon bago siya mamatay, at least nakabanding ko yung lolo ko. May mga times na nakapagkwentuhan. Okay? At ibang-iba, kapag nakakwentuhan mo, someday, listen, kahit gaano ka kagalit sa isang tao, kahit na sabihin natin, Pastor, hindi kami nagkakasundo ng nanay tatay ko, hindi kami nagkakasundo ng mga kapatid ko, kahit na nung sabihin mo, at the end of the day, mamimiss mo yung pag-uusap. Okay? Mamimiss mo pa rin na kausapin sila. At mahalaga na natin ito. Listen, the more na nag-uusap tayo, the more na nagkakaroon ng banding, nawawala yung tinatawag na hidwaan. Okay? Once na nag-uusap-usap. Amen? So just communicate. Ngayon sa panahon natin ngayon, marami tayong pwede mong gamitin yung cellphone para makausap sila once in a while na naka-video cam. Okay? So ano yung 5 bagay na nakita natin ngayon? Number 1 is establish in the foundation of truth. So yung truthfulness, mahalaga. Casting out fear in
Love. So, ipakita yung pag-ibig para matanggal yung takot. Practice intentional listening. Then number 4, searching the intention of the hearts. Then number 5, make time for meaningful conversation. Make sure na meron kayong time na makipag-banding sa inyong family. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami sa mga bagay, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin ng mga lessons. And I pray, Panginoon, ito po ay tunay po na magbigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan at ng wisdom, Panginoon, para may strengthen namin ang aming families. We pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ang lahat ng mga pamilya na naririto. Patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang aming mga activities. In Jesus I pray. Amen.